Ngayong darating na June 8, balik eskwela na ang ilang kabataan, kaya naman puspusan na ang mga paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan para sa maayos at ligtas na pagsisimula ng school year. May ilang paalala naman ng LTFRB para sa mga pumapasada na overload to the max ang mga pasahero. Ang NCRPO naman, inihahanda na ang mga kapulisang ide-deploy sa mga paaralan. Si JM Thompson sa Detalye Live. Rise and shine, JM. Ayos, tama ka dyan, maraming jeep, bus at tricycle ang pinagkakasya yung mga pasahero, lalo na yung mga estudyante na talaga namang delikado, lalo na ngayon na maulan. Kaya naman hindi ito hahayaan ng LTFRB na mauwi sa anumang aksidente. Sa mga tricycle na 3 hanggang 4 lang sanang pasahero, minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay, lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Yan ang tututukan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumulan ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay. Simula po ng pamantayan namin yung mga school transport operators, huwag po nila gawin sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana namin makita na nagagawang sardinas yung mga bata. Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya. We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama din sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans. Samantala, sisiguraduhin naman ng ating kapulisan ang seguridad ng mga estudyante ngayong darating na pasukan dahil sa inaasahang mahigit 2 milyong estudyante ang magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Karaniwan sa mga masusing babantayan ng kapulisan ay ang pagnanakaw, aksidente at bullying. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela. Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan, maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school, sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year-round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan. Isa naman ang paalala ng ahensya o ng mga ahensya ng pamahalaan para sa ating mga magulang at estudyante. Ito ay ang kaligtasan ng bawat isa. Samantala, paalala naman para sa ating mga motorista ngayong araw ng Biyernes. Bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 9 at 0 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ingat po sa mga bumabiyahe pa lang. Ice? Maraming salamat, JM Thompson.